Magandang araw po mga idol. Mayroon lang po akong kwento na sana po ay maging aral din po sa mga kagaya kong driver at sa iba pa, kahit sa pasahero po. Ito po ay nangyari sa akin isang bisis, kaya minsan po nakakapag-isip ako na mahirap din pala kung ikaw ay mabait sa kapwa, ay inaabuso rin ng kapwa mo. Pag napagbigyan mo ay ikaw rin ang kawawa pagdating ng huli. Yung nangyari po ay pasahero ko po siya, nakasakay na po siya sa akin nung ako'y papunta doon sa pupuntahan ng jeep ng ruta ko. Hindi ko na po babanggitin kung saan. Hindi pa po siya nakababa, kinausap na niya po ako na siya daw po ay may ikakarga sa akin na 3 pinto ng bahay. 3 pinto lang po yun kasi meron daw siyang kontrata na gagawin at kakabitan po niya ng pinto. Ngayon po, siyempre ako naman gusto ko rin siya matulungan para hindi na raw siya palipat-lipat ng pagkakargahan. Naniwala naman po ako sa kanya. Inisip ko kasi para makatulong ako sa kanya. Ngayon nangyari, dinala niya po ako dun sa parking area ng mall yun, mall. Tapos meron pong isang malaking hardware doon sa mall na yon. At pinaparada po niya ako dun sa parking area. May bayad pa nga po yun pag lumabas may ticket, tapos paglabas may bayad. Ngayon nagmamadali po siya, pumasok siya doon sa hardware. Tapos mga 5 minutes naghintay ako, lumabas po siya, nagmamadali. At ang sabi po niya sa akin, kinapos na po yung dala niyang pera na pambayad po doon sa pintuan na bibili niya. Ang sabi po sa akin ay kung meron daw po akong pera, pairamin ko daw muna siya para hindi na siya bumalik doon sa opisina nila para kumuha. Siyempre ako naman po ay nagtiwala dahil maganda naman po ang kanyang pakikiusap. Sa makatuwid, yung pera ko na kinita ko nung 2 biyahe ko, siguro po mga 1.5 yun, kasama na po yung boundary doon at saka yung naipon ko rin nung isang araw na biyahe ko nung nakaraang araw, ibinigay ko ngayon po. Sabi madali lang nga daw. Ay inabot na po ako ng 30 minutes naghihintay sa labas. Wala pong bumalik sa akin, wala pong tao na bumalik. Nasabi na hintayin lang siya at ilalabas na. Ngayon nagtanong po ako doon sa gwardiya kung customer ba yun doon. Ang sabi po hindi, nagtanong lang yun. Nako, doon na po ako nag-isip ngayon. So makatuwid dahil parang nawalan ako ng pag-asa na bumalik siya. Lalabas na lang sana ako at ako ibabiyahe na uli. Nung lumabas ngayon, paglabas sa jeep sa gate ng gwardiya, ayun pala po ay may bayad na yung parking, may bayad po, hinahanap yung ticket. Ayun ticket po dinala rin niya at siya na magbabayad sa gate. Ay may bayad pala po pag lost ticket, may bayad pala ng 200 yun. Ay ngayon wala na po akong kapira-pira dahil nga pinahiram po sa kanya lahat sa pagtitiwala ko. Kasi yung nangyari po ay pumunta po ako doon, dinala po ako ng gwardiya doon sa opisina nila. Nakipag-usap po ako doon, ikininto ko yung mga nangyari sa akin. Ako ay naloko. Buti pinagbigyan po ako ng gwardiya na umuwi na lang, makalabas na lang ako. At sabi sa sunod nga raw po ay wag basta magtiwala sa mga ganon modus. So yan naman po itong kwentong yan po ay binabagi ko lang sa inyo, lalo na po sa mga kapwa ko driver. Baka po mangyari na sa inyo nangyari sa akin. Sana po maging maingat po kayo, wag po matulad sa akin na masyado po akong nagtiwala. Hindi ko lang po alam kung mabait lang talaga ako. Gusto ko lang po makatulong. Ang nangyari po, ako ang nagsuffer ng ginawa ko.
na ako po ay naloko. Maraming salamat po mga idol. Sana po makabigay aral po ako sa inyo.